Isa sa magagandang bagay tungkol sa pagtira dito sa planeta natin ay sobrang dami ng mga amoy at lasa na pwedeng ma-absorb. Mula sa amoy ng halaman hanggang sa simoy ng hangin, lalo na sa malapit sa karagatan, o kaya amoy ng masasarap na pagkain na talaga namang amoy pa lang, busog na tayo. Minsan nga ay amoy o lasa pa lang ay nakakapag-trigger na ng alaala ng mga mas simpleng buhay. Pero papaano kung pwede nating matikman o maamoy ang mga bagay mula sa ibang planeta o maging ang mga alikabok sa Milky Way Galaxy? Kaso, ikinalulungkot kong ibalita na ang home galaxy natin ay malayo sa mabangong amoy o malakending lasa. Walang hint ng chocolate o vanilla sa lasa, o kung makakalanghap ka man ng ilang mga particles, wala tong lasa. Pero papaano nga ba nalalaman ng mga scientists kung ano ang may encounter natin? Napagtanto ng mga scientists kung ano ang pwedeng maging amoy o lasa ng isang Milky Way Galaxy kung may kapabilidad tayong masample ang mga bagay doon. Tumingin sila sa chemical structure ng Sagittarius B2 na isang gas cloud sa center ng galaxy gamit ang isang radio telescope. Nakita nila doon ang presensya ng ethyl formate. Galing to sa ethanol, at ang mga star clouds ay madalas na puno ng molecules na ito. Ang presence ng mga iyon ang nagbibigay ng clue sa kung ano ang maaring maging amoy at lasa ng Milky Way Galaxy. Ito ay parang ram at parang raspberry. May isa pang obstacle na humaharang sa atin para malaman ang sagot talaga. Maliban sa buong space travel at pag-survive sa space things, walang sapat na molecules para ma-ingest natin. Ang atmosphere natin ay mayroong 25 million to trillion molecules per cubic centimeter na sobrang dami. Ang Sagittarius B2 ay mayroong nasa 3,000 per cubic centimeter na negligible. So kung gusto mo masample kung ano ang lasa nun o amoy, magbukas ka na lang ng bote ng ram at suminghot o tumikim ng raspberry. Tapos imaginein mo na lang na nasa outer space ka.